Civil Service Exam Math Reviewer number 89 and 90. So post the video, try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so number 89 tungkol sa distance problem ito or motion problem. A bus travels 330 kilometers in 5.5 hours. What is its speed? So ano bang formula ng speed or ng distance? Ang formula ng distance ay speed times time or rate times time. Okay? So sa problem natin, a bus travels 330 kilometers. Sa unit pa lang, kilometer, kailangan alam na natin kung ano itong 330 kilometers. This is distance kasi kilometers yung unit. And then 5.5 hours. So malinaw hours. Eh di ito yung 5.5, ito yung time. Okay? Time and distance ang given. What is its speed? Hinahanap natin yung rate. So para ma-solve natin yung rate given yung distance and time, divide lang natin both sides by time t. So ito na yung formula ng rate. Ang formula ng rate or ng speed ay distance over time. Okay? So yung iba ang ginagamit yung triangle para madaling makabisado. So dapat alam nyo lang yung isa, distance, ang formula ng distance ay rate times time. Pag distance ang hinahanap, ang formula rate times time. Kaya magkatabi, nasa ilalim. Pag magkatabi, ibig sabihin nun multiplication. Kapag rate naman ang hinahanap natin, kagaya ng sa problem, or speed, kapag speed ang hinahanap or rate, yung natira natin, takpan natin itong rate, di ba yung natira, distance at time. Yung D nasa taas, yung time nasa baba, ibig sabihin nun, division. Okay? Kapag time naman ang hinahanap, ganun din, nasa baba yung R, nasa taas yung D, so ibig sabihin niyan, division din. Distance divided by rate. Okay? So kaya malaking bagay kapag alam niyo itong triangle na ito, madali niyong makakabisado. Or the best pa rin kapag alam niyong mag-derive, isa lang formula ang kailangan niyong tandaan, distance equals rate times time, tapos derive niyo na lang. Okay, so i-substitute na natin. We have distance ay 330 kilometers. Ang hour natin, ang time natin 5.5. 5.5 hours. So, i-divide lang natin ito. Dahil decimal yung denominator, kailangan maging whole number ito. So, para maging whole number, move lang natin ang isa. Siyempre, ganun din sa numerator. Pag nag-move sa denominator, move din tayo ng isa dito. Katumbas yun ng times 10 sa numerator and denominator. So, nandito na yung decimal point, mag-add tayo ng 0 dito sa space. So, therefore, we have 3,300 divided by 55. Ang unit na nito ay kilometer per hour. Kilometer per hour. Ayan, kilometer per hour na yung ano natin unit natin. So, divide lang natin manually. So, divide manually. Pwede nating maging guide yung mga choices. 5, 6, 7, ano? So, divided by 55. So, dahil 0 yung dulo, so malamang ito ay 6. Okay? So, try natin yung 6. 6 times 5, that is 30. Sakto na nga. 6 times 5, 30 ulit. Plus 3, we have 33. Okay, dahil eksakto na, pag sinubtract natin 0 na yan, kopyahin na lang natin itong natirang 0 dito. Lagay natin dito sa tapat. The answer is 60 kilometers per hour, letter C. Okay, so next number 90. Number series. So number series, i-rewrite muna natin. 14, 19, 29, 49. Ano yung next number? Okay, so obviously ito ay addition, no? Kasi malabo, lumalaki, 14, 19, 29, 49. Malabo naman sa multiplication, malabo rin sa erase natin sa exponent. So ang pwede lang dito ay addition. 14 naging 19, no? Plus 5. Tapos 19 naging 29. Ano yung pinlas natin? Plus 10. 29 naging 49. That is plus 20. Okay, so ano yung nakikita nating pattern dito sa 5, 10, 20? Di ba nadodoble siya? From 5 naging 10. So, ang pattern nun times 2. Tapos 10 naging 20, edi times 2 ulit. So, ibig sabihin, nagta-times 2 tayo palagi. Dun sa ina-add natin, tina-times 2 natin. So, plus 20, ang susunod, 20 times 2, we have plus 40. Okay, so plus 40 yung pattern natin, 49 plus 40, the answer is 89. So, the correct answer is letter E, 89.